Walang nakamamanghang pangitain, walang kidlat na dumadaluhong sa langit at walang anumang celestial na pagpapakita. Lahat ay nagsimula sa isang simpleng bulong, mahina, halos napapawi, na sumibol mula sa puso ng isang tao na pinagod ng mga salinlahi ng sakit. Hawak niya ang kanyang bagong silang na anak nang mangyari ito. Tinawag niyang Noe ang batang iyon. At ang lalaking ito ay si Lamek, isang pangalan na karamihan ay halos hindi matandaan, ngunit ang kanyang mga salita ay magbabago ng takbo ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagbibigay pangalan sa kanya, ipinahayag niya, dadalhin tayo nito sa kapahingahan. Kapahingahan mula sa mabibigat na gawain, mula sa bigat ng lupa na isinumpa, mula sa pagod na nagmamarka sa bawat pagdapo ng umaga. At sa ganitong paraan, walang altar, walang sakripisyo, walang saksi, ipinanganak ang isang tahimik na propesiya, ngunit makapangyarihan na kayang baguhin ang kasaysayan ng lupa. Sino nga ba si Lamek? Hindi ang taong nagmula kay Cain na minarkahan ng karahasan, kundi ang mula sa lahi ni Seth. Siya ang nakapansin na ang pawis, ang mga tinik at ang mapanghamong lupa ay hindi likas, na ang sumpa ay patuloy na bumibigat sa buong nilikha, at na ang tao ay nangangailangan ng kapahingahan higit pa sa tinapay. Sa sandaling iyon, habang isang ama ang nagbigay pangalan sa kanyang anak, nagsimula ang isang kwento na magtatapos sa tanging pamilya na naiwan sa pinakamalupit na paghatol ng sinaunang panahon. Dahil si Noe ay hindi lamang ang nagtatag ng arka, siya ang buhay na sagot sa isang salita ng pag-asa na sumibol mula sa isang pusong sugatan. Ang materialisasyon ng isang pagnanasa na nagsimula pa sa Eden. Kaunti ang nakakaalam na ang propesiyang ito ay hindi dumating sa mga panaginip ni inihayag ng mga anghel. Isinilang ito mula sa nagtipong sakit ng mga salinlahi na hindi kailanman nakaranas ng ipinangakong kapahingahan. Mula sa lupa na sugatang patuloy na humihiling ng dugo ni Abel. At mula sa sigaw na ito, sumibol ang inaasahang kaligtasan. Si Lamek, nang hindi batid ang lalim ng kanyang mga sinabi, ipinahayag ang isang bagay na patunayan ng Diyos. Ang kanyang anak ay magiging tanging matuwid na natagpuan sa lahat ng tao bago ang baha. At bagamat hindi dumating ang ganap na kapahingahan kasama ang arka ni Noe o sa bagong mundo pagkatapos ng baha, ang mga salitang iyon ay nagtuturo patungo sa isang mas malaking bagay. Isang bagay na walang hanggan, isang bagay na patuloy na tumitibok sa ating lahat na nakakaalam na ang tunay na pahinga ay hindi pa dumating. At dito lumilitaw ang tanong, bakit isang simpleng pahayag lamang ang napanatili sa mga kasulatan? Ano ang nakita ni Lamek na hindi nakita ng marami bago siya? At paano ang sinaunang propesiyang ito ay tumatalakay sa iyong kwento ngayon? Mag-iwan ng iyong komento. Ako rin ay naghihintay para sa kapahingahan ng Diyos. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung sino pa ang nakakakita ng pangako sa gitna ng ingay ng mundong ito. At ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan magpaalala na minsan, isang salita lamang mula sa isang ama o ina ay kayang baguhin ang lahat. Sa mga araw na sumunod sa pagpatay kay Abel, nang ang lupa ay tila patuloy na pumipintig sa sigaw ng inosenteng dugo, at ang mukha ng tao ay naging matigas sa bigat ng isinumpang lupa, may nangyaring isang bagay. Sa gitna ng pawis na ngayon ay nagpapalago sa mismong lupa, si Adan at ang kanyang asawa ay nakakita ng bagong pag-asa. Nagkaanak sila ng isang lalaki at tinawag siyang Seth at sinabi, binigyan ako ng Panginoon ng isa pang anak na kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. Kaya't isang mahina ngunit muling kumikislap na liwanag ang muling sumik sa lahi ng mga naghanap sa Diyos. Habang si Cain ay naglalakbay sa ilalim ng sumpa, na nanirahan sa lupain ng Nod at nagtayo ng isang lungsod na pinangalanan niya ayon sa kanyang anak na si Enoch.
Ang kanyang mga inapo ay nakilala sa kanilang mga imbensyon, mga kasangkapan, mga armas at lakas, ngunit hindi sa kanilang pagsunod. Ang lahi ni Seth ay dumaan sa ibang landas. Nang ipinanganak si Enos, nagsimulang magtawag muli ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Hindi na may purong pagkasama sa Eden, ngunit may mga tinig na minarkahan ng distansya at pananabik sa Diyos. Si Enos ay nag-anak kay Kainan. Si Kainan ay nag-anak kay Mahalalel. Si Mahalalel ay nag-anak kay Jared. At si Jared ay nag-anak kay Enoch. Lahat sila ay nabuhay ng mahabang taon na may maraming anak na lalaki at babae, ngunit kakaunti ang kanilang mga pangalan ay napanatili bilang mga lalaking talagang lumakad kasama ang Diyos. Ang lupa ay patuloy na minarkahan ng sakit at ang katarungan ay bihira. Sa kanilang lahat si Enoch ay kumikislap tulad ng isang nag-iisang apoy. Lumakad siya ng malapit sa Diyos, kaya't hindi niya naranasan ang kamatayan. Siya ay kinuha ng mismong tagapaglikha. Ang kanyang pagkawala ay umalingaw-ngaw bilang isang babala para sa kanyang henerasyon na nakalimutan ang naglikha sa kanila. Pagkatapos niya, ipinanganak si Matusalem na ang pangalan mismo ay nagdala ng isang propesya. Kapag siya ay pumanaw, ang paghuhukom ay darating. Ang buong buhay niya ay parang isang tahimik na orasan. Binibilang ang mga araw hanggang sa pagbuhos ng tubig. Si Matusalem ay nag-anak kay Lamech. Sa panahong iyon, ang mundo ay puspos na ng karahasan. Naririnig pa ang eko ng kasalanan ni Cain na dumaan sa mga salinlahi. Ang kasamaan ay lumago kasama ang mga tao at ang mga bukirin na dati masagana ay ngayoy tinakpan ng mga tinik at walang kabuluhang gawain. Sa ganitong sirang kapaligiran lumaki si Lamech, ang inapo ni Seto. Siya ay may pangalan na nagpapaalala sa marahas na Lamech mula sa lahi ni Cain na ipinagmalaki sa harap ng kanyang dalawang asawa na sinasabi, "Kung si Cain ay papaghihigantihan ng 7 beses, ako'y 77 beses." Ngunit ang Lamech na ito mula sa lahi ni Seth ay may ibang espiritu. Tinitigan niya ang mundo na naghahanap ng kaaliwan, nagnanais ng kaligtasan. Ang kanyang puso ay nangulila sa sakit ng lupa, sa matinding trabaho na barely nagdadala ng sustento, at sa katahimikan ng Diyos na tila lumalayo. At kaya ang lahi ng mga matuwid ay patuloy na lumaban. Bawat pangalan ay nagdadala ng alaala ng isang sinaunang pangako. Balang araw, ang binhi ng babae ay dudurog sa ulo ng Hindi ahas. Nila alam kung kailan o paano. Alam lamang nila na kailangan nilang manatiling tapat. At habang si Matusalem ay tumatanda at nakikita ang pagkalasing na kumakalat tulad ng isang lumalaking anino, si Lamech ay nakikinig sa mga kwento tungkol kay Enoch, mga kwento na tulad ng malamig na tubig sa isang disyertong. Sinasabi ng mga matanda ang tungkol sa isang nakaraang panahon nang ang tinig ng Diyos ay narinig sa hardin, nang wala pang tinik, kamatayan o pagpapaalis. Ngunit ngayon, ang lahat ay pawis at ang lahat ay tao. Nabuhay sila sa ilalim ng bigat ng sumpa. Sa kabila ng kanilang mga siglo ng buhay, ang kanilang mga kaluluwa ay pagod na. Sa ganitong kalagayan, ipinanganak si Lamech, anak ni Matusalem, apo ni Enoch at ika-apo ni Seth. Ipinanganak siya sa isang panahon kung saan ang alaala ng pagbagsak ay patuloy na nagpapabigat. Ngunit ang mga puso ng tao ay hindi na sensitibo sa ito. Si Lamech ay nanonood kung paano dumadami ang sangkatauhan, kung paano ang karahasan ay nangingibabaw sa mga bukirin, at kung paano ang hatol ng Diyos ay tila lalapit ngunit malayo pa. Araw-araw, siya'y nagigising na may pakiramdam na may mali sa mundo, na hindi ito dapat ganito. Ang pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo ay hindi bahagi ng orihinal na plano ng Diyos. Sa kanyang mga araw, ang langit ay tahimik, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi tumitigil sa paghahanap ng higit pa.
Nang siya'y magdaos ng 182 taon, nagkaanak siya ng isang anak at pinangalanan ito bilang Noe at sinabi, "Ang batang ito ang magpapalaya sa atin mula sa mabibigat na gawain at paghihirap na ipinapataw ng lupa, dulot ng sumpa ng Panginoon." Hindi na malayan ni Lamech na siya ay naging isang propeta. Ang kanyang mga salita na naisulat bilang isang patotoo ng pananampalataya ay hindi ipinahayag sa direktang tinig ng Diyos tulad ng kay Enoch, ngunit may parehong banal na inspirasyon. Nagsasalita siya na may karunungan ng isang taong nakakaintindi ng sakit ng nakaraang mga salinlahi. Ang kanyang anak na si Noe ay lumaki na may pag-asa ng kapahingahan, pinapalakas ng isang pangako na hindi pa natutupad. Ang pangalang Noe ay hindi lamang isang titulo, kundi isang dasal, isang pag-aalay, isang paalala na hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang nilikha. Bagamat ang lupa ay puno ng kasamaan, may plano pa rin na isinasagawa, isang pangako ng kaligtasan. Si Lamech ay namatay nang hindi nakikita ang katuparan ng kanyang mga salita, ngunit ang kanyang pananampalataya ay itinanim, at si Noe, ang anak ng pagpapahinga, ay tumayo upang harapin ang paggunaw na dumapo sa mundo. Nagtapos ang kabanata ni Lamech, ngunit isang bagong espiritual na tensyon ang nagsimulang sumik. Habang si Lamech ay ipinapahayag ang kapahingahan, ang langit ay naghahanda para sa paghuhukom at ang tubig ay hindi pa umaakyat. Ang paglaya ay malayo pa, ngunit ang bigat ng paparating ay nararamdaman na. Ang sakit ng lupa at ang pag-asa ng isang arka na hindi pa nabubuo ay naghalo, naghihintay ng mga kamay na tapat upang magtayo ng kanlungan. Ang tahimik na pananampalatayang ito ay lumipat mula kay Seth, kay Enoch, kay Matusalem, hanggang sa mamulaklak sa mga propetikong salita ni Lamech. Hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang kapahingahan ay darating kahit na kinakailangan munang maganap ang paglilinis. Ang pangalang Noe na ibinigay ni Lamech ay tatawagin pa upang itayo ang magliligtas sa sangkatauhan. Ngunit sa ngayon, siya ay isang bata lamang at ang lupa ay bata pa, sumisigaw sa ilalim ng bigat ng kanyang kasalanan. Ang langit ay tahimik, ngunit ang pangalan ng kapahingahan ay naipahayag na. At ang salitang ito ay hindi babalik na walang kabuluhan, sapagkat ang sinabi ni Lamech ay hindi nanggaling sa kanyang sariling puso, kundi mula sa bulong ng Diyos sa isang henerasyon na nawalan ng kakayahang makinig. Pagkatapos ng pagbagsak, ang tinig ng Diyos na dating naglalakad kasama ang mga tao sa hardin ay naging malayo, at ang mga tao ay nagsimulang mamuhay hindi na sa pagkakaisa, kundi sa alaala ng isang nawalang kaluwalhatian. Nang sumik si Enos, anak ni Seth, bilang isang eko ng unang hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos, ang kanyang kapanganakan ay hindi nangyari sa isang muling binagong mundo, kundi sa isang mundong tinatakana ng kasalanan. Bagamat ang kanyang amang si Seth ay itinuturing bilang kapalit ni Abel, ipinanganak si Enos sa ilalim ng bigat ng mga salinlahi na hindi lamang minana ang buhay, kundi pati ang sakit. Sa mga araw ni Enos, ang pangalan ng Jehova ay nagsimulang tawagin. Hindi dahil ang presensya ng Diyos ay lumitaw ng makapangyarihan, kundi dahil ang pangangailangan para sa kanyang pabor ay naging hindi matiis. Mahahabang araw, hindi sumasagot ang lupa at ang mga kamay ng mga tao ay puno ng mga tinik. Ang kanilang pawis ay hindi nagdudulot ng kagalakan, kundi ng pagod at pagkabigo. Sa gitna ng sakit na tumatak sa puso ng mga tao, nagsimulang magbago ang isang bagay. Hindi ito isang simpleng kaugalian, kundi isang sigaw ng desperasyon.
Ang pangalan ng Diyos na minsan ay binanggit ni Adan bilang isang paalala ng kalapitan ay ngayon ay tinatawag ng may distansya mula sa mga hindi na alam kung paano siya matagpuan. Si Enos na ang pangalan ay nangangahulugang mahina ang tao, hindi tinawag ng ganito ng walang dahilan kundi bilang isang pagsasalamin ng kalagayan ng tao. Isang patotoo na ang dating kaluwalhatian ay ngayon ay napapaloob sa kahinaan. Sa buong buhay niya, nagsimulang maunawaan ng sangkatauhan ng mas malalim ang bigat ng kanilang pagkawala. Hindi lang ito ang pagkatanggal mula sa Eden, kundi ang pagkahiwalay mula sa direktang pakikisalamuha sa Diyos. Ang mga altar ay nagsimulang itayo, hindi dahil sa ganap na pag-unawa, kundi dahil sa isang matinding pangangailangan, isang malalim na pagnanasa at desperadong paghahanap. Ang pagtawag sa pangalan ng Jehova ay hindi formal, hindi inutusan. Ito ay magaspang, pira-piraso, ipinanganak mula sa bakanting kaluluwa ng tao. At gayon namuhay si Enos sa maraming taon na nag-anak kay Kenan, nang siya ay namatay sa edad na 905. Hindi ang haba ng kanyang buhay ang nagmarka, kundi ang simula ng isang espiritual na paggising na hindi nagmula sa lakas, kundi sa pagkabasag. Sa kabila ng maraming taon ng pamumuhay, ang kaluluwa ng tao ay kasing edad ng mismong kapanganakan at ang lupa ay tila tinatandaan ang sakit ng bawat patak ng dugo na nadaa, bawat hakbang ni Cain at bawat bulong ng sumpa. Nang sumunod, isang hindi nakikitang linya ang nagsimulang mabuo, ang paghihiwalay sa pagitan ng mga tumatawag sa pangalan ng Diyos at ng mga nakalimot sa Kanya. Ang paghihiwalay na ito ay hindi politikal, hindi tribo, kundi espiritual, dahil ang mga puso ng mga tao ay nahati sa pagitan ng pagkagalit at pagkabaliw. Si Enos ay kumatawan sa isang henerasyong unang umamin sa kanilang pangangailangan sa Diyos. Isang henerasyon na sa kauna-unahang pagkakataon itinaas ang kanilang tinig na alam nilang hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Bagamat hindi maraming isinulat tungkol kay Enos, ang kanyang patotoo ay malinaw. Sa kanyang mga araw, nagsimula ang tawag sa pagbabalik, ang hininga ng lupa patungo sa kanyang lumikha. Ang pagtawag sa Diyos, bagamat mahina, ay isang binhi na hindi tinanggihan ng Diyos. Habang tumatanda si Enos, nakikita niya ang pag-usbong ng lahi ni Cain sa mga lungsod, sa mga sining, sa teknolohiya, ngunit hindi sa takot sa Diyos. Nakatanaw siya kung paano ang lahi ni Sete ay nanatili hindi dahil sa kapangyarihan kundi sa katapatan. Wala silang malalaking monumento, ngunit mayroon silang alaala. Wala silang mga kaharian, ngunit mayroon silang altar. At sa bawat henerasyong sumunod, bagamat hindi minana ang mga yaman o imperyo, minana nila ang pangangailangan na magsumamo. Ang pangangailangang ito ay naging isang pamana, isang identidad, ang esensya ng mga tulad ni Enoch na matututo maglakad kasama ang Diyos. Kaya si Kainan ay ipinanganak sa gitna ng banal na pagluha at nagkaanak kay Mahalalel, na nagkaanak kay Yared, na nagkaanak kay Enoch. Bawat isa sa kanila ay ipinanganak sa isang mundong lalong lumalalim sa dilim, ngunit may apoy na pinananatili ni Enos. Mula sa kanyang mga araw, hindi nakalimutan ang pangalan ni Jehova. Bagamat marami ang nanatiling tahimik, may mga patuloy na sumisigaw at ang panawagan na iyon ay may malalim na kahulugan. Hindi ito nakikita ng mata, ngunit ito ay walang hanggan dahil ang mga tumawag sa pangalan ni Jehova ay nagsimulang makilala niya. Sa gitna ng lumalalang karahasan, sa malalakas na katawan at mahihinang puso, may natirang ilang nag-aantabay. Ang patotoo ni Enos ay nagbukas ng isang pinto para sa espiritual na pagbabalik, hindi sa nawalang kaluwalhatian ng Eden, kundi sa hinaharap na pag-asa. Bagamat ang pinto ng Eden ay nakasara at ang punong kahoy ng buhay ay binabantayan ng mga naglalagablab na espada, ang tinig ng tao ay maaaring makatawid sa kalangitan kung ito ay tapat na itinataas.
At ang katotohanan ito ay ang pamana ni Enos, hindi sa mga salita kundi sa mga gawa, hindi sa mga tagumpay kundi sa intersesyon. Ang kanyang pangalan ay hindi na itala sa pamamagitan ng mga gawa ng tao, kundi sa pagiging simula ng espiritual na panaghoy mula sa mapagpakumbabang pagkilala sa pangangailangan ng Diyos. Ipinakita niya ang pagkakaibang pagitan ng mga tumawag sa Kanya at ng mga nakalimot sa Kanya. At gayon, tulad ng panaghoy ng lupa na tumaas dahil sa dugo ni Abel, mula sa mga araw ni Enos, ang panaghoy ng mga matuwid ay nagsimulang umakyat tulad ng isang banayad na samyo, isang patuloy na pagsusumamo, isang paalala ng isang tipan na hindi pa nahahayag. At natutunan ng mga tao na bagamat malayo sila sa Diyos, siya ay nakikinig pa rin. At bagamat hindi nila nakikita ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan ay nananatiling makapangyarihan. Ang panawagan na ito na ipinanganak mula sa sakit ay naging ugat ng lahat ng sumunod, sapagkat kung walang kalungkutan, walang pagsisisi, at kung walang pagsisisi, walang kaligtasan. Si Enos, ang mahina, ay naging batong panulok ng isang henerasyong naghanap sa Diyos, hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi sa gutom. Ang kanyang mga inapo, bagamat kakaunti, ay naging mga tagapagmana ng mga naglalakad kasama ang Diyos. Ang kanyang tinig ay patuloy na umaabot sa mga espiritual na altar, kung saan bawat nahulog na tao ay nagpapaalala na maaari nilang tawagin ang pangalan ng Panginoon. At gayon, sa mga araw kung kailan ang kalangitan ay tila malayo at ang lupa ay lalong bumibigat sa bigat ng kasalanan, ipinanganak si Matusalem, anak ni Enoch. Sa kanyang pagsilang, nagsimula ang katahimikan ng isang orasan na hindi tinutukoy ng mga kampana o orasan ng araw, kundi ng bulong ng isang paghatol na darating sa buong lupa. Ang pangalan ni Matusalem ay hindi pinili ng basta-basta, kundi ayon sa isang planong banal. Ang kanyang pangalan ay nagdadala ng isang propesiya. Mamumuhay siya hanggang sa isang mahalagang sandali, at kapag siya ay namatay, isang malaking kaganapan ang magaganap. Ang kanyang pangalan, isang bulong ng paghatol na darating, ay isang anino ng mga bagay na darating. Bagamat hindi alam ng mga tao sa henerasyong iyon ang tunay na kahulugan ng pangalan, ang mga kalangitan at ang kataas-taasan ay nakakaalam. Siya ay itinakda bilang isang tanda, isang marka ng babala sa mga henerasyon ng lahi ni Sete. Ang kanyang ama, si Enoch, ay lumakad kasama ang Diyos at dinala siya nang hindi nakaranas ng kamatayan. At bago siya kinuha, nagkaanak si Enoch ng Matusalem bilang isang patutuo ng isang lahi na nananatili sa pananampalataya sa kabila ng patuloy na pagkapinsala. Habang ang mga araw ay dumaan at ang mga henerasyon ay dumami, ang mga puso ng mga tao ay lalapit papalayo sa katarungan, at ang mga pag-iisip ng kanilang mga isipan ay patuloy na naging nakatuon sa kasamaan. Namasdan ni Matusalem ang kasagsagan ng pagbagsak na ito. Binabantayan ng mata ang espiritual na pag-urong ng kanyang henerasyon, tulad ng isang taong nakakita ng isang bukirin ng trigo na naging mga tinik. At bagamat ang kanyang buhay ay mas mahaba kaysa sa iba, siya ay saksi sa isang sangkatauhan na dahan-dahang naglalakad patungo sa sarili nitong kaparusahan. Nakita ng kanyang mga mata ang pagsilang ng mga tao na naghimagsik laban sa Diyos, at narinig ang mga awit ng mga inapo ni Cain, na ang mga kanta, bagamat magaganda, ay hindi nagpaparangal sa lumikha, kundi ipinagdiriwang ang tao. Ang musika ay may isang layunin na nasira, at alam ni Matusalem mula sa kanyang kabataan na ang kanyang buhay ay may mas malaking kahulugan kaysa sa simpleng habang buhay. Inalala niya ang mga salita ng kanyang ama na nagsalita sa kanya ng mga pangitain mula sa langit, ng pakikipag-isa sa Diyos, ng mga babala ng paghatol, ng pagdating ng banal kasama ang kanyang mga banal
upang magsagawa ng paghatol sa lahat ng kasamaan. Hindi nakalimutan ni Matusalem ang mga salitang ito at sa bawat taon ng kanyang buhay, nakita niyang dumaan ang isang taon ng pagpapalawig ng awa. Isa pang pagkakataon para magsisi ang sangkatauhan, isang pahinga na ibinigay ng pagtitiis ng Diyos. Si Matusalem ay nabuhay ng 157 taon bago magkaanak kay Lameke at ipagpatuloy ang kanyang buhay ng 782 taon pa. Nagkaanak ng mga anak na lalaki at babae. Sa buong panahong ito, naging tahimik na tagamasid siya sa lumalaking karahasan, kayabangan at paglimos ng Diyos at nalulungkot siya sa nakikita niyang mga altar na iniwan at ang pangalan ni Jehova na pinalitan ng mga Diyos-Diyosan ng puso. Ang mga tao ay nag-aasawa ng walang karunungan, walang takot sa Diyos, at ang katarungan ay tinatamaan ng bigat ng kasakiman. Ang bawat taon na lumipas ay isang paalala na papalapit na ang paghatol. Hindi binanggit ni Matusalem ng lantaran. Alam ko na kapag ako'y namatay, may isang malaking mangyayari. Ngunit ang kanyang buhay ay may malinaw na layunin sapagkat pinananatili niya ang isang henerasyon sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis. Habang pinalalaki ni Lameke ang kanyang anak na si Noe, nagsalita si Matusalem tungkol kay Enoch, tungkol sa katapatan at tungkol sa kahalagahan ng paglakad kasama ang Diyos. Ikinuwento niya sa kanyang mga anak kung paano nawala ang kanyang ama nang hindi natagpuan. Isang araw na siya ay nakatiyak na ang Diyos ay lumalakad kasama ang mga tao na tunay na naghanap sa kanya. Ang pagtanda ni Matusalem ay naging isang liwanag sa gitna ng moral na kadiliman ng kanyang henerasyon at bagamat tumanggi ang mundo sa paligid na makinig, ang kanyang mga anak ay nakinig at si Noe rin ay nakinig. Ang patutuo ng mga matuwid ay hindi nawawala, lalo na kapag papalapit na ang paghatol. Ang mga tao ni Matusalem ay naging isang patutuo ng pagtitiis ng Diyos. Bawat taon na kanyang tinamo ay isang pahinga mula sa kamay ng Diyos. Isang tahimik na paalala na may hangganan, isang araw na nakatakda kung kailan hindi na muling tatawanan ng Diyos. Siya ay nabuhay sa gilid ng bangin, alam na kapag siya ay pumanaw, hindi na magkakaroon ng kanlungan ang lupa. Gayunpaman, siya ay nakatanaw kay Noe, ang kanyang apo, na lumalaki na may tuwid na puso, na iiba sa kanyang henerasyon. Si Noe ay lumakad ng ibang paraan at nakaramdam ng kapayapaan si Matusalem, nakikita kung paano siya lumalaki sa katarungan. Alam ni Matusalem na ang kanyang buhay ay may isang layunin, panatilihin ang agwat hanggang ang arka ay maghanda at matupad ang salita ng Diyos. Siya ang pinakamahabang nabuhay sa kasaysayan, ngunit ang kanyang habang buhay ay naging huling babala tungkol sa pagbaba ng awa. Ang kanyang mga huling taon ay tumugma sa mga unang martilyo na tumama sa arka, si Noe na nagpipinta ng kahoy sa ilalim ng mga langit na asul pa, ngunit unti-unting bumibigat. At sa taon ng kamatayan ni Matusalem, nagsimulang magtipon ng mga ulap at ang katahimikan ng langit ay hindi na naroroon. Hindi na ito pagpapalawig ng pagtitiis, kundi paghahanda. Ang nagdadala ng paghatol ay hindi na naroroon sa mga tao at ang propesiya na nakatago sa buhay ni Matusalem ay matutupad. Ang pangalan ay pinahintulutan at sa pagpanaw ni Matusalem, isang espiritual na susi ang iniikot. Ang lupa na matagal nang nagtiis ng mga siglo ng paghihimagsik sa mata ng isang matuwid na matanda ay malapit ng dumaan sa paglilinis. Ang mga bagay na matagal nang ipinaabot ng nakatago ay ngayon malapit ng mangyari. Si Matusalem ay wala na. At ang mga bagay na dapat mangyari pagkatapos ng kanyang kamatayan ay sa wakas ay magsisimula. Ang mga nakinig ay mauunawaan. Ang mga hindi nakinig ay makikita dahil natapos na ang takdang panahon. Hindi pa rin umuulan, ngunit tinina na ng mga anino ng babala ang abot tanaw.
Sa ganitong kapaligiran ng pagkabulok, ipinanganak si Lameke, hindi ang Lameke na mula kay Cain, na nagtaas ng kanyang tinig upang ipahayag ang sarili niyang karahasan, kundi ang Lameke na nagmula sa lahi ni Sete, anak ni Matusalem, apo ni Enoch, tagapagmana ng isang henerasyon ng mga tao na mahina ngunit tapat na patuloy na tumatawag sa pangalan ng Diyos. Ang kanyang pagsilang ay hindi sinabayan ng mga tanda sa langit, ni ng mga anghel, ni ng mga pangitain ng propesiya. Tanging katahimikan lamang, isang mahabang paghihintay na parang ang langit ay nagtatago. Gayunpaman, ang batang iyon ay ipinanganak na may marka ng tensyon sa pagitan ng dalawang puwersa. Isang lupa na humihingi ng katarungan at isang sinaunang pangako na buhay pa kahit na nakatago sa ilalim ng mga abo ng kasaysayan. Ang salita na ibinigay sa babae tungkol sa isang inapo na dudurog sa ahas ay patuloy na nagliliyab, hindi bilang isang matinding apoy, kundi bilang isang apoy na nakatago. Lumaki si Lameke sa katahimikang espiritual na ito. Ang kanyang henerasyon ay hindi na nakaririnig ng mga pahayag tulad ng kay Enoch na nakikita ang Diyos. Ngayon, ang mga matuwid ay nagsasalita ng tahimik, halos napapalakas ng ingay ng karahasan sa paligid. Nang lumaki si Lameke, nakita niya ang lupa na nagbubunga ng mga tinik ng mas madali kaysa sa pagkain. Nakita niyang ang mga kasal ay ginagawa ng walang discernment. Nakita niyang ang mga lungsod ay puno ng poot. Ang mga henerasyon ay nagtatawanan sa mga babala ng Diyos. Sa ganitong kapaligiran, ang mga salita ni Matusalem at ang mga kwento tungkol kay Enoch ay parang maliliit na oasis sa isang moral na disyerto. Hindi nabuhay si Lameke tulad ni Enoch. Hindi siya kinuha ng Diyos tulad ng kanyang lolo ni nakatanggap ng mga pangitain mula sa langit. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nanatiling may takot sa Diyos at pinanatili ang paggalang sa kanya sa gitna ng isang bayan na naging matigas ang puso. Natuto siyang makipagsapalaran sa matigas na lupa, magbuhat ng bigat ng pawis na hindi kasing ganda ng dati. Isang pagod na mundo at ang langit ay tila malayo. Sa ganitong kalagayan, ang kanyang espiritual na karanasan ay lumago. Hindi niya namamalayan na ang kanyang tinig ay gagamitin upang magbigay ng propesya na hindi manggagaling sa mga pangarap o mga anghel, kundi mula sa pag-asa. Nang siya ay 101 taong gulang, nagkaroon si Lameke ng anak. At nang tumingin siya sa bata, ang kanyang puso ay napuno ng isang tahimik na paniniwala. Ang batang iyon ay hindi pangkaraniwan, may layunin siya. Kaya tinawag niya itong Noe na sinabing, ang batang ito ang magdadala ng kaginhawahan mula sa ating paghihirap at sa hirap ng ating mga kamay dahil sa lupa na isinumpa ng Panginoon. Walang mga dramatikong pahayag, walang mga kidlat o mga tanda. Pinakawalan ni Lameke ang isang salita na magiging isang propetikong binhi. Ang pangalang Noe na nangangahulugang kapahingahan ay ibinigay bilang isang tahimik na pagsusumamo para sa kaligtasan, isang dasal na naging pangalan, isang eko ng sakit ng mga henerasyon na naghihintay ng kaginhawahan. At habang ang mundo ay dumidilim at ang karahasan ay kumakalat, tinitingnan ni Lameke ang anak na parang isang tanda, isang pangako na nagsisimula pa lamang. Ang kanyang buhay ay puno ng mga tinik, ngunit ang kanyang pananampalataya ay nakatayo sa kung ano pa ang gagawin ng Diyos. Tinuruan niya si Noe na matakot sa Panginoon, magtrabaho sa lupa nang may kababaang loob at obserbahan ang mundo nang hindi hinahayaan itong sirain ang kanyang puso. Hindi maraming salita, ngunit puno ng mga salita. At sa isang mundong sagana ng walang kabuluhang mga pahayag, isang tanging katotohanan na sinasabi ng tapat ay maaaring magtagal sa mga henerasyon. Gayon, si Lameke ay naging tulay sa pagitan ng pangako at paghatol, isang tulay sa pagitan ng katahimikan ng Diyos at ang paghahanda ng arka. Ang kanyang pangalan ay hindi umalingaw-ngaw tulad ni Enoch,
ni ang kanyang buhay ay umabot tulad ni Matusalem, ngunit ang kanyang papel ay tiyak kailangan isinulat ng parehong kamay na nagbilang ng mga araw ni Adan. Si Lameke ay itinanghal upang magsalita ng halos walang sino man ang kayang maniwala. At ang kanyang tinig, kahit na maikli, ay naghanda ng landas para sa tanging tao na makakakita pa rin ng biyaya sa mata ng Diyos. Siya ay nagsalita nang walang sinuman ang may lakas ng loob na maniwala. Ipinahayag ang pangalan ng aliw sa gitna ng isang mundong pinighati ng pagdurusa. Taon-taon, habang ang kasamaan ng mga tao ay patuloy na lumalaki at ang mga makapangyarihang nilalang ay nagsisilabasan sa kanila, ang mga anak na babae ng tao ay nagbigay daan sa mga anak ng Diyos, at ang karahasan ay kumalat tulad ng usok sa buong lupa. Gayunpaman, si Lameke ay patuloy sa kanyang landas. Ang kanyang anak ay lumalaki, at bagamat ang langit ay nanatiling tahimik, sa loob ng tahanan ay may apoy na buhay, maliit, ngunit buhay, pinapalakas ang salita na kanyang ipinahayag. Ang salitang ito ay naging talaan, patotoo, isang arko na itinapon sa hinaharap, isang mahinang tinig sa mga anino na nagsasabing ang kapahingahan ay darating. Hindi agad, hindi sa oras ng mga tao, ngunit darating. Habang ang lahat ng nasa paligid ay sumasa ilalim sa pagkasira, si Lameke ay tinitingnan ng bawat araw ng may pagtitiis. Ang kanyang mga kamay ay pagod mula sa pagsasaka, ngunit ang kanyang puso ay hindi nabigo sapagkat nakita niya ang kanyang tanda, ang anak na ipinanganak sa kanya. At iyon ay sapat upang maghintay, dahil kapag ang Diyos ay tahimik, hindi ito kawalan, ito ay paghahanda. Ang katahimikan na bumalot sa langit ay katulad ng ulap bago ang bagyo. Ang mukha ni Lameke na tinataka ng araw at mga taon ay nagtataglay ng katahimikan ng mga taong nakakapaniwala nang hindi kinakailangang makakita. Habang ang paghatol ay lumalapit, patuloy siya sa pagtatanim, pagtuturo at paghihintay. Siya ay nagsalita at ang kanyang salita tulad ng kay Enos, kay Sete at kay Enoch ay umabot sa mga langit. Kahit walang eko sa lupa, narinig ito ng Diyos. At darating ang panahon na ang propesiyang iyon na binubulong sa katahimikan ay magiging anyo. Ang kapahingahan ay hindi lamang pangako, ito ay magiging realidad. Ngunit bago iyon, kailangan munang dumating ang ulan. Hindi pa marunong magtayo si Noe, hindi pa bumukas ang mga langit. Ngunit patuloy ang pag-usad ng oras at ang pananampalataya ng mga magulang ay magiging kanlungan para sa mga anak. Ang parehong katahimikan na nagbalot sa pagsilang ni Lameke ay malapit ng masira ng tinig ng Diyos mismo na malapit ng makipag-usap kay Noe. Habang ang lahi ni Adan ay dumadami sa ibabaw ng lupa, at ang eko ng Eden ay naging isang malayong hininga sa pagitan ng kalupaan ng mga bukirin at ang mga luha ng mga matuwid, ang lupa ay patuloy na umuungol sa ilalim ng isang sinaunang sumpa. Mula nang kunin ng tao ang ipinagbabawal na prutas at kumain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama, ang lupa ay isinumpa dahil sa kanya. Sinabi ng Diyos, "Sinumpa ang lupa dahil sa iyo. Sa hirap, kakainin mo ito araw-araw ng iyong buhay. Magkakaroon ito ng mga tinik at mga dawag. Kakainin mo mula sa pawis ng iyong mukha hanggang sa ikaw ay bumalik sa alabok." At ang salitang ito ay hindi simbolo ni metapora ni isang banta na nalimutan. Naging buhay na hatol ito, isinulat sa mismong tela ng paglikha. Ang mga bato ay tumigas, ang ulan ay naging hindi tiyak, ang mga ani ay nabigo. Ang lupa, tulad ng isang ina na nasaktan, ay nagbunga lamang pagkatapos tanggapin ang pawis o dugo. Kaya't natutunan ng mga tao na putulin ang lupa gamit ang matitigas na kasangkapan, mangalap ng mga palay sa pagitan ng mga tinik at itaas ang mga kamay na may kalyo sa langit na naghihintay ng sagot.
Ngunit nanatiling sarado ang langit at ang sumpa ay kumalat na parang belo sa lahat. Sa kalungkutang ito, si Lameke ay tumanda. Nakita niyang ipinanganak ang bawat henerasyon sa ilalim ng parehong bigat. Ang kanyang mga anak ay napagod sa parehong laban. May mga inapo ni Sete, ni Enos, ni Caina, ni Mahalalel at ni Harede ay dumating sa mundo na may marka ng pagod. Isang trabaho na hindi nakakapagpagaling, isang mundo na hindi tumutugon, isang lupa na naghihirap para sa muling pagkabuhay. Si Lameke, sa kanyang espiritu ay nauunawaan na ang pagkapagod na iyon ay hindi lamang pisikal. Ito ay espiritual. Ang lupa ay hindi lamang sugatan, ito ay sumisigaw. At ang sigaw na ito, bagamat hindi maririnig ng mga makasalanan, ay maaring maramdaman ng mga may takot sa Panginoon. Ang lupa ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga tinik, mga nabasag na ani, mga hayop na nagkakalat, mga langit na hindi na kayang hawakan, ang hamog. Si Lameke, ngayon ay matanda, ay nakikita ang lahat ng ito gamit ang mga mata na sanay maghintay. Ipinahayag niya na ang kanyang anak na si Noe ay magdudulot ng kapahingahan, ginhawa para sa trabaho, aliw para sa isang henerasyong namamatay sa kakulangan ng tubig. At habang lumalaki si Noe, ang sakit ng lupa ay tumataas din tulad ng mga panganganak bago ang pagsilang. Ang karahasan ng mga tao ay umaapaw, parang ang mantsa na iniwan ni Cain ay namumunga sa hindi mabilang na mga puso. Ang dugo ni Abel ay patuloy na sumisigaw mula sa lupa, ngunit ngayon ay nadagdag ang ibang mga dugo sa parehong sigaw. Ang mga tao ay pumapatay dahil sa galit, kasakiman at kayabangan. Hindi kayang sumipsip ng lupa ng ganitong dami ng dugo nang hindi kumikilos. Ang pawis ng mga mang-uuma ay dumadaloy sa mga ilog, ang mga tinik ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa trigo, at ang sumpa ay nagiging kita sa bawat bukang liwayway. Hindi na ito basta pagod, ito ay katiwalian. Ang tao na nilikha upang mag-alaga at magtangkilik, ngayon ay sumisira at nakakalimot. Ang lupa ay lumalaban sa kanya. Ang mga hayop ay natatakot sa kanya. Ang pangalan ng Diyos ay binibigkas ng ilan at sinasalbahin ng marami. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing ang panahon ng mga ito ay magtatapos. Ngunit ang mga tao ay hindi nakakakita dahil ang kanilang mga puso ay matigas. Tanging ang mga matuwid ang nakaririnig ng pag-ugong ng paglikha. Sila lamang ang nakakaintindi na ang pagdurusa ng lupa ay ang prologo ng isang mas malaking bagay, isang paghuhusga, isang paglilinis, isang pagbabalik na hindi darating sa pamamagitan ng lakas ng tao, ni sa mga gawain ng mga magsasaka, ni sa mga huling ulan, kundi sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Sa panahong ito ng patuloy na dilim, nagsimulang maramdaman ni Noe sa kanyang sarili ang isang tahimik na galaw. Hindi isang malinaw na tinig, hindi isang direktang pahayag, kundi malalim na mga galak na may kabigat na pakiramdam. Habang natututo siyang magtanim sa lupa gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang espiritu ay natututo ring yumuko sa harap ng Diyos. Ipinaliwanag sa kanya ni Lameke na ang bawat tinik sa taniman ay higit pa sa isang abala. Ito ay isang buhay na paalala ng sugat ng paglikha. Bawat patak ng pawis na dumadaloy mula sa mukha ng mga tao ay isang eko ng unang hatol na ipinahayag sa Eden. At bawat daing mula sa mga bukirin ay hindi lamang pagod. Ito ay isang matandang sigaw, isang hiling na pagbabalik. Si Noe ay isang binata pa lamang, ngunit naramdaman na niyang hindi siya ganap na kabilang sa mundong nakapaligid sa kanya. Ang bigat na naramdaman niya ay hindi simpleng pagod. Ito ay isang tawag na hindi pa nagkakaroon ng anyo. Ang kanyang pangalan, kapahingahan, ay hindi na lamang tunog, kundi nagsimulang maging tadhana. Habang ang marami ay nagiging sanay sa sakit, siya ay nakikilala ito bilang isang bagay na hindi nararapat na magtaglay. Kung saan ang iba ay naging matigas, si Noe ay nagiging sensitibo. Kung saan ang marami ay pinipigilan ng pakinig sa Diyos, si Noe
ay nagbubukas ng kanyang puso. Bagamat hindi pa malinaw na nagsalita ang langit sa kanya, ang kanyang loob ay nahuhubog na. Para bang ang mga paghahanda ay nagsimula na noon pa man bago dumating ang huling utos. Obserbahan ito ni Lameke ng tahimik. Nakikita na habang ang lupa ay patuloy na naghihirap, may mga mahihinang ani, mga sakit, mga mahihirap na panganganak at dumaraming karahasan, mas nagiging malinaw na ang matandang sumpa ay patuloy na aktibo. Wala nang napaso, lahat ay patuloy na tumutugon sa salitang sinabi sa hardin. Ito ay totoo, masyado upang baliwalain. At alam ito ni Lameke, alam ito ng kanyang mga kalamnan, alam ito ng kanyang pawis, gaya ng pagkakaalam ni Matusalem at ng nakita ni Enoch bago siya kunin. Si Noe ay lumalaki sa ilalim ng bigat na iyon, ngunit hindi siya nababago ng mga ito. Siya ay hinuhubog. Nagsisimula siyang lumakad kasama ang Diyos, hindi dahil sa narinig niyang tinig, kundi dahil nakita ang hindi naramdaman ng iba, ang sakit ng paglikha at ang pangangailangan para sa isang pagbabalik. Ang puso ni Noe ay magiging lupa kung saan ang susunod na salita ng Diyos ay sisibol. Ang tanawin ay ang pagdurusa ng lupa, ang istorya, ang paghuhusga at ang awa sa magkasunod na landas. Ang pangako na ipinahayag ni Lameke tungkol sa kapahingahan ay hindi agad matutupad, ngunit magbibigay ng simula sa isang landas ng matiyagang pagsunod, isang pagtatayo na mangangailangan ng kahoy, pananampalataya at pagtitiis. Ang lupa ay hindi pa alam kung ano ang darating, ngunit si Noe ay nararamdaman na may isang bagay na malapit ng mangyari. Isang tawag na hindi pa nagkakaroon ng pangalan. Isang galaw ng Diyos na nagsisimula bilang isang bulong. Para bang ang langit na tahimik bago ay humihinga ng malalim bago magsalita. Samantala, si Lameke ay tumatanda na, pinagmamasdan ang lahat ng ito. Nakikita niyang lumalaki si Noe sa isang henerasyon na sobrang katiwalian, na nakalimutan na ang pag-asa, ang pangako at ang takot. At si Lameke ay may matibay na paniniwala na ang kanyang anak ay hindi tulad ng iba. Inaalala niya ng malinaw ang oras nang ito ay kunin niya sa kanyang mga bisig sa unang pagkakataon. May isang bagay na kakaiba sa mata ng bata, isang katahimikan na hindi nagmula sa mundong sugatan. Nang ipahayag niya ang pangalan na Noe, hindi ito pinili dahil sa kabutihan, parang isang panloob na puwersa, isang inspirasyon na hindi niya maintindihan ang nagbigay ng gabay. Ang batang ito ang magdadala ng ginhawa sa ating trabaho, sabi niya. Ang mga salitang ito ay dumaloy mula sa kanyang puso na parabang pag-aari ng isang buong henerasyon. Para bang ipinapahayag ang isang sigaw na matagal nang naitago sa mga siglo. Walang mga anghel, walang pangitain, ngunit may propesiya, at ito ay naitala bilang isang binhi na hindi kailanman mamamatay. Habang lumilipas ang mga taon, ang pahayag na iyon ay naging bahagi ng sarili ni Noe. Lumaki siya na natutong magbukas ng matigas na lupa, mag-ani sa pagitan ng mga tinik, magtiis sa kakulangan, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi naging matigas. Ang kanyang puso ay nanatiling malinis. Ang kanyang mga pag-iisip ay hindi nalupig tulad ng mga tao sa paligid. Siya ay nabubuhay sa paligid ng tahimik na paggalang ni Lameke, sa alaala ni Matusalem at sa malayong eko ng mga kwento ni Enoch. Habang ang lahat ay nagtatawa sa mga lumang salita, sinasabi na hindi darating ang Diyos at walang paghatol. Si Noe ay iniingatan sa kanyang puso ang takot bilang isang kayamanan. Naglalakad siya ng maingat sa mga tao. Nararamdaman niyang may isang bagay na malapit ng mangyari. Nakikita niyang hindi humuhupa ang pag-ungol ng lupa. Nararamdaman niyang ang sumpa ay patuloy na nakatambay sa kanila. At ang pangako ng kapahingahan na ibinigay ng kanyang ama ay nagiging mas matindi sa bawat taon. Gayon, ang kanyang mga araw ay naging iba.
Habang ang lahat ay kumakain, umiinom at nagpapakasawa sa karahasan at walang pakialam, si Noe ay patuloy na hiwalay, hindi tulad ng nagtatakas, kundi tulad ng hindi makisali sa mga bagay na sumisira sa puso ng Diyos. Ang pagdurusa ng lupa ay patuloy na tumitindi. Ang mga bukirin ay natutuyo araw-araw. Ang puso ng tao ay nagiging mas malupit. Ang mga pag-iisip ay lalong nadudungisan at ang mga gawa ay lalong kasuklam-suklam. Sa mga kalye ay umaalingaw-ngaw ang mga salitang marumi at ang mga higanting nilalang ay nagsimulang maglakad sa mga mortal. Ang mga tinatawag na mga anak ng Diyos ay kumuha ng mga asawa mula sa mga anak ng tao. At ang dati ng pagkakaiba ay nagsanib. Mula sa mga pag-aasawang ito ay lumitaw ang mga tao na kilala, hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil sa kalupitan. Kaya ang buong mundo ay nagkaroon ng dungis. Ang katiwalian ay lumago ng husto na ang bawat layunin ng puso ng tao ay nakatuon sa masama. Sa gitna ng ganitong gulo, si Noe ay tahimik na nagdadala ng bigat ng pangalan na ibinigay sa kanya, kapahingahan, bagamat walang kapahingahan na nagpakita. Habang gumagawa siya ng mga kasangkapan upang magtrabaho sa matigas na lupa, ang kanyang kaluluwa ay nagtataas ng isang bagay na hindi nakikita, halos tulad ng isang altar na panloob. Isang patuloy na kahandaang makinig, sumunod at maghintay. Wala pang salita mula sa Diyos para sa kanya. Ang langit ay tila sarado. Ngunit si Lameke, ang kanyang ama, ay pinagmamasdan ang kanyang anak at alam niyang ang propesya ay hindi ibinanggit ng walang kabuluhan. Alam din niyang ang pangako ng kapahingahan ay hindi darating sa mga panahong payapa, kundi pagkatapos ng isang hindi maiiwasang paghatol. Ang mga salitang minsang lumabas mula sa kanyang mga labi ng may kagalakan ay ngayon bumalik bilang bigat. Ang pag-asa na dala ni Noe ay magiging isang pasanin din, isang misyon na tanging siya lamang ang tutupad. Ang mga tao ni Lameke ay bumababa habang ang mga araw ni Noe ay nagiging mas malinaw. Ang mundo ay patuloy na bumababa sa spiral patungo sa kapahamakan. Kaya nakita ng Panginoon, ang kasamaan ay kumalat sa buong lupa at ang bawat layunin ng puso ng tao ay masama. Ito ay nasaktan ang puso ng Diyos. Inihayag niya, lilisin ko mula sa ibabaw ng lupa ang mga tao na aking nilikha, pati na ang mga hayop, mga reptilya at mga ibon, sapagkat ako'y nalulungkot na nilikha ko sila. Ngunit nakatagpo ng biyaya si Noe sa harap ng Panginoon. Ang biyayang ito ay hindi pribilehiyo o palamuti, kundi ang tugon ng Diyos sa mga henerasyong nagpanatili ng pag-asa at patuloy na tumatawag sa pangalan ng Diyos nang halos lahat ay tumalikod. Ang panahon ng mga propesya ay tila nagwakas, ngunit sa loob ni Noe, isang bagong bagay ang ipinanganak, hindi lamang sakit, kundi layunin. Ang natirang hindi pa umiiral ay magsisimulang hubugin sa kahoy, pananampalataya at pagsunod. Hindi pa nauunawaan ni Noe ang lahat, ngunit ang Diyos na tumahimik ay malapit nang magpakita muli. Hindi sa mga celestial na pahayag tulad ng mga araw ni Enoch, kundi sa mga detalyadong utos, mga sukat, mga proyekto at direksyon. Ang biyaya kay Noe ay hindi para sa kanyang pansariling kapakinabangan, kundi para sa kaligtasan ng iba. Ang mga salita ni Lameke ay umaalingaw-ngaw sa kanya sa bawat hampas ng martilyo. Kapag ang unang pako ay pumasok sa kahoy, magsisimula ang materialisasyon ng tugon ng Diyos sa sakit ng lupa. Ang pangako ng kapahingahan ay hindi pa dumating, ngunit tiyak na mangyayari ito, hindi nang walang paghuhusga, hindi nang walang pagkawala, hindi nang walang pagsunod. Kaya natapos ang panahon ng Ama at nagsimula ang panahon ng Anak. Ang katahimikan na bumalot sa buhay ni Lameke ay nagsimulang masira sa tinig ng Diyos, na malapit nang magsalita ng malinaw kay Noe. At ang pagsunod nito ang magiging daan patungo sa kapahingahan pagkatapos ng pagkawasak.
Sa mga araw ni Noe, ang espiritual na dilim ay bumalot sa sangkatauhan. Hindi dahil sa kawalan ng sikat ng araw, kundi dahil sa pagsikat ng katiwalian. Ang kasamaan ay hindi dumating bilang biglaang bagyo. Kumalat ito tulad ng mabigat na ulap, pinalakas ng bawat henerasyon hanggang ang bigat ng kasalanan ay naging nakakasakal. Ang pagtitiis ng Diyos ay halos umabot na sa hangganan. Nangyari ito nang dumami ang mga tao at nagkaroon ng maraming anak na babae, ang mga anak ng Diyos ay tiningnan ang kanilang kagandahan at pinili sa kanila ayon sa kanilang nais. Kaya ang banal na hangganan sa pagitan ng bayan ng Diyos at ang bayan ng nakakalimutang nagsimulang mawala. Ang mga banal ay nawalan ng pagkakaiba, ang maliwanag ay naging magulo. At sinabi ng Diyos, ang aking espiritu ay hindi mananatili magpakailanman sa tao sapagkat siya ay laman. Ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Hindi na unawaan ng mga makasalanan. Nananatili silang parang walang mangyayari. Ngunit para sa mga matuwid, ang mga salitang iyon ay tunog ng isang orasan. Isang orasan na hindi tumitigil sa pagtukoy ng oras ng pagtitiis ng Diyos. Nagsimula ng itala ng orasan ng paglikha ang huling mga pag-ikot nito. Sa mga araw na iyon, ang mga higanting nilalang ay naglakad sa mga tao, bunga ng pagkakaisa ng mga anak ng Diyos at mga anak ng tao. At mula sa mga kasunduang ito ay ipinanganak ang mga kilalang tao, hindi sa pamamagitan ng katuwiran, kundi sa kalupitan. Ang lupa ay nadungisan hanggang sa ang katiwalian ay naging marka nito. Lumalago ang kasamaan na ang bawat isip ng tao ay natutok sa kasamaan mula sa pinagmulan. At nakita ito ng Diyos. Nakita niyang dumami ang karahasan, nakita niyang kumalat ang karumihan, nakita niyang umakyat ang kayabangan sa mga lungsod at labis na nalungkot ang kanyang puso. Inihayag niya, lilisin ko mula sa ibabaw ng lupa ang mga nilikhang buhay na ginawa ko. Mula sa tao hanggang sa mga hayop, mula sa mga reptilya hanggang sa mga ibon, nalulungkot ako na ginawa ko sila. Ngunit nakatagpo ng biyaya si Noe sa harap ng Panginoon, hindi bilang isang gantimpala, kundi bilang bunga ng isang lahi na nagpanatili ng takot sa Diyos habang ang lahat ng iba ay nakalimot. Si Noe ay isang matuwid na tao sa kanyang henerasyon. Ang kanyang integridad ay hindi peke. Ito ay malalim, nakaugat sa pamana ni Lameke, Matusalem at Enoch. Nagkaroon si Noe ng 3 anak, si Sem, si Cam at si Hafe, at kasama nila ay lumago ang isang patutuo na naiiba sa gitna ng isang mundong gumuguho. Ang lupa ay ganap na wasak, ang karahasan ay sumasakop sa bawat espasyo. Tumingin ang Diyos at ang buong laman ay sinira ang kanyang daan. Doon nagsalita ang Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng nilalang ay dumating sa harap ko. Ang lupa ay binabaha ng karahasan, lilisin ko ang lahat ng ito. Gumawa ka ng arka mula sa matibay na kahoy. Gawin mo itong may mga silid at pinturahan ito sa loob at labas ng alkitran. Gaya ng pagtakip ng Diyos sa kahihiyan ni Adan gamit ang mga balat, ngayon ay inutusan niya na ang kanlungan ng mga nakaligtas ay balutan ng kahoy. Nakinig si Noe at hindi tumutol. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng paliwanag kundi ng direksyon. Ang tinig ng Diyos ay dumating na may eksaktong mga sukat ng isang arkitekto. Ang arka ay magkakaroon ng 300 cubit na haba, 50 cubit na lapad at 31 cubit na taas. Gumawa ka ng isang bukas na itaas na 1 cubit. Ilagay ang pinto sa tabi. Hatiin ito sa 3 antas. At inihayag ng Diyos kung ano ang mangyayari. Dadalhin ko ang baha sa lupa upang tanggalin ang lahat ng may hininga. Ngunit sa iyo ay magtataglay ako ng aking tipan. Dapat pumasok si Noe sa arka kasama ang kanyang pamilya at mag-imbak ng mga pares ng bawat uri ng hayop. Mga ibon, mga hayop, mga reptilya, lahat ayon sa kanilang uri. 2 ng bawat uri ay darating sa kanya.
dapat din niyang mag-imbak ng pagkain para sa kanyang sarili at sa lahat ng buhay na nilalang. At ginawa ni Noe ang eksaktong lahat ng iniutos ng Diyos. Habang ang mundo ay nagsusuka, siya ay nagpaputol ng kahoy. Habang sila ay nagtatawa sa kanyang katapatan, siya ay nagsusukat ng mga tabla. Habang ang langit ay tila tahimik, siya ay pinipigilan ng mga kasukasuan ng alkitran. Ang bawat hampas ng martilyo ay isang hakbang ng pananampalataya. Ang bawat pako, isang tugon sa tawag ng Diyos. Tinuturing siya ng mundo bilang isang hangal. Ngunit si Noe ay nakikinig sa kanyang espiritu, isang tinig na matibay tulad ng ilog na tumatagos sa mga bato. Ang arka ay unti-unting bumubuo at ang mga puso ng mga tao ay patuloy na tumigas. Para sa marami, ang propesiya ni Lamekhi tungkol sa kapahingahan ay parang isang biro. Paano magsalita ng kapahingahan kung ang mundo ay malapit ng maglaho? Ngunit ang kapahingahan ng Diyos ay hindi nauunawaan ng mga makasalanan. Habang lumalalim ang espiritual na dilim, ang biyaya ay kumikinang kay Noe. At pagkatapos, tinukoy ng Diyos, ang panahon ng sangkatauhan ay magiging limitado sa 120 taon. Hindi pinansin ng mga makasalanan ang babala, nabubuhay sila na parang walang mangyayari. Ngunit nakita ng mga matuwid, ang orasan ng pagtitiis ng Diyos ay tumatakbo sa mga huling minuto nito. Ang pagtatayo ng arka ay nagpapatuloy. Ang pinto ay nananatiling bukas sa ngayon. At si Noe, araw-araw ay nagtatrabaho ng may tiwala na alam niyang ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa pag-unawa. Samantala, si Lamekhi ay tumatanda. Pinagmamasdan ng henerasyon na natutunaw tulad ng isang banga na hindi nakakakita ng tubig. Ang karahasan ay hindi na nakakagulat sa sinuman. Ang kasalanan ay hindi na itinatago. Ang pagtawa ay naging norma. Ang matandang patriarka na minsang nagpahayag ng matibay, ngayon ay tahimik na nagmamasid, isang tahimik na umiiyak. Inaalala niya ang panahon ng ang pangalan ng Diyos ay nireberensya sa mga pagtitipon ng pamilya, nang ang pangako kay Adan ay patuloy na naglalagablab. Ngayon, ang lahat ay nakalimutan, nakabaon sa ilalim ng kayabangan ng tao. Ang pawis at tinik ay hindi na tiningnan bilang mga kahihinatnan, kundi bilang isang hindi maiiwasang tadhana. Ang lupa ay sumisigaw at walang nakikinig. Ngunit si Lamekhi ay nakikinig. Nakita niya ang mga palatandaan. Alam niya na ang paghuhusga ay malapit na, hindi dahil sa direktang pahayag, kundi dahil nakikita ang mga pagkabulok ng henerasyon. At nang tinitingnan niya si Noe, ang kanyang puso ay nakakakita ng aliw. Siya ang tanging isa sa libu-libo na patuloy na may takot sa Panginoon. Ang bawat tabla na inilagay sa arka ay isang tahimik na kumpirmasyon na ang Diyos ay nagsasalita pa. Ang pagbabago ay hindi darating tulad ng isang malamlam na hangin, kundi tulad ng malalim na tubig na bumabalik sa lahat ng mga hangganan. Tuwing gabi, si Lamekhi ay lalabas mula sa kanyang tolda, titingnan ng langit at aalala ang mga lumang salita. Ang aking espiritu ay hindi makikisalamuha magpakailanman sa tao. At nanginginig siya, maaaring ang kanyang mga apo ang huling ipinanganak sa ilalim ng langit na iyon bago ang langit ay maghati. Si Noe ay dahan-dahang dumaan sa tolda, parang isang tao na hindi lamang binabalikan ang mga alaala, kundi ang mga sinaunang propesiya. Iniisip niya ang mga salitang isang araw na binanggit tungkol kay Noe, mga salitang hindi nagmula sa kanyang isipan, kundi sa isang hininga ng Diyos. Siya ang magdadala sa atin ng ginhawa mula sa pagod na nagpapabigat sa ating mga kamay, dulot ng sugatang lupa. Si Lamekhi, na matanda na, ay nagtataka kung anong saklaw ng kapahingahan iyon. Ito ba ay para lamang sa kanyang anak? O maaabot ba nito ang buong mundo? At kung dumating ito pagkatapos ng matinding sakit,
sapagkat pati na ang paghuhusga kapag isinasagawa ng Diyos ay isang uri ng kapahingahan, kapahingahan mula sa kawalang katarungan, pahinga mula sa karahasan, pagtatapos ng katiwalian. Ang mga balita mula sa ibang mga rehiyon ay nagsasabi ng mga bagong kasalanan, mga kasunduan ng mga tao, mga higanting nilalang na ipinanganak mula sa pinaghalong Diyos at tao. Ang mga higanting ito ay namuno sa pamamagitan ng takot, hindi ng kabutihan. Bawat balita na narating si Lameke ay parang isang malayong alingaw-ngaw, ngunit patuloy nagpapaalala sa kanya ng lahat ng sinabi ni Enoch bago siya mawala. Darating ang paghuhusga. Hindi niya alam kung kailan, ngunit ramdam niyang ang kanyang propesya ay naghihintay ng panahon upang maganap. Kahit mahina, ang kanyang puso ay hindi tumigil sa paghingi. Nais niyang makamtan ng awa, nagnanais ng katarungan, nagmamakaawa para sa katuparan ng pangako na ibinigay sa mga may takot sa Diyos. Tuwing gabi, sa pribadong tahanan, tinatawag niya si Noe para makipag-usap. Hindi siya nagbigay ng mga bagong utos. Diyos ang may pananagutan doon, kundi pinapalakas ang kanyang pananampalataya, ipinagkakaloob sa kanya ang isang pamana na hindi nasusulat ng tinta, kundi ng buhay. Kahit magtawanan sila sa iyo, magpatuloy ka, sapagkat hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ang arka na ngayon ay tila isang kahangalan, ay bukas magiging tanging sagot kapag ang mga kalaliman ay magbukas. Sa mga pag-uusap na iyon, natagpuan ng matandang patriarka ang ginhawa. Alam niyang ang kanyang mga mata ay hindi makakakita ng pagtaas ng mga tubig, ngunit tiyak siya na ang kanyang mga salita ay mabubuhay sa pagsunod ng anak. Bawat gabi ay hindi na isang gabi ng paghihintay, kundi isang gabi na malapit na sa katuparan. At kahit ang kanyang katawan ay humihina, ang kanyang espiritu ay hindi nawawalan ng lakas, sapagkat ang Diyos na nag-ingat kina Enoch, Matusalem, at siya mismo ay ngayon ay naghahanda kay Noe para sa bagay na ipinanganak mula sa simula. Nang dumating ang araw, si Lameke ay pumanaw ng tahimik. Wala siyang iniwang mahabang talumpati, wala siyang pinagtipon ng mga tao, wala siyang dramatikong pamamaalam. Pumikit siya na may kapayapaan ng isang taong alam na natupad na niya ang kanyang bahagi. Ang kanyang katawan ay bumalik sa lupa na kanyang pinagyaman. Ang kanyang pag-asa ay inihabilin sa kanya na humahatol ng may katarungan. Si Noe ay hindi sumigaw o naghinagpis sa publiko. Itinago niya ang sakit sa kanyang puso at sa halip na sumuko, siya ay naging mas masunurin. Habang ang mga tao ay nagtatawa, habang sila ay nagmamagaling, ang arka ay patuloy na binubuo. Natapos na ang henerasyon ni Lameke, ang kanyang apoy ay ngayon ay nabubuhay lamang sa pananampalataya ni Noe, isang nag-iisang ilaw na nagniningning sa isang dilim na lalong lumalalim. Sa harap ng libingan ng ama, si Noe ay nanatili ng hindi kumikilos. Alam niyang doon ay nakalibing ang huling matuwid na patriarka bago ang paghuhusga. Ang tinig na naghayag ng aliw ay tumahimik at ngayon siya lamang ang natira upang dalhin ang apoy na nagsimula kay Enos. Habang ang mundo ay nagpapatuloy sa karahasan, pag-aalipusta at kabaliwan, si Noe ay nararamdaman ang bigat ng kasaysayan sa kanyang mga balikat. Hindi bilang isang karangalan, kundi bilang isang banal na responsibilidad. Ang Diyos na nagsalita kay Enoch at bumulong sa puso ni Lameke ay ngayon ay nagsasalita kay Noe, hindi upang makipagtalo sa mundo, kundi upang magtayo ng kanlungan, hindi upang makipagdebate, kundi upang itayo ang kaligtasan. Sa panahong iyon, si Matusalem na matanda na at halos kasing tanda ng alaala ng mundo ay nagsimulang humina. Ang kanyang katawan na dati matibay ay parang sumuko sa loob, parang ang hilo na nag-uugnay sa kanya sa buhay ay malapit ng maputol na tinutupad ang kahulugan na nakasulat sa kanyang pangalan mula pa sa kanyang pagsilang. Kapag siya ay namatay,
ipadadala. Hindi ito aksidente, hindi ito tadhana, isa itong banal na tanda. Alam ito ni Noe. Natutunan niya ito ng bata pa nang marinig niya ang kanyang lolo na ikwento ang tungkol kay Enoch, tungkol sa banal na darating, tungkol sa paghuhusga na sasabayan ng kanyang kamatayan. Si Matusalem ay nagdadala sa kanyang sarili ng huling palatandaan ng panahon. Ang kanyang wakas ay magiging simula ng baha. Sa mga huling araw, si Noe ay nanatili sa kanyang tabi, hindi upang magpaalam ng maaga, kundi upang marinig ang bawat salita, bawat payo, bawat alaala. Itago niyang lahat sa kanyang puso, tulad ng isang tao na kumukuha ng huling langis bago magbukas ang lampara. Si Matusalem na nasaksihan ang pagpapalaganap ng pagkabulok ng tao tulad ng isang ilog ng putik, na narinig ang mga digmaan, mga sigaw, mga pagpapakumbaba, na nakita ang lakas ng lahi ni Cain na lumaban sa mga armas habang ang kanyang espiritu ay naging mas mahina. Ngayon ay nakikilala sa bawat hiningang humihina na ang kanyang oras ay malapit nang magtapos. Ginampanan nila ang lahat ng kanilang tungkulin nang tuluyan nilang iwan ang mundong ito at ang kanilang mga espiritu ay inalay sa langit. Wala ni isang kahangahangang bagay na nangyari sa harap ng mga tao. Ang lupa ay hindi yumanig, ang langit ay hindi nagbukas at walang umiiyak dahil walang nakakaintindi. Ngunit ang langit ay nakakaintindi at si Noe ay nakakaintindi. Sapagkat sa sandaling ang huling patriarka ng sinaunang panahon ay nagwakas, ang katahimikan sa paligid ay nagkaroon ng ibang bigat. Hindi na ito ang katahimikan na nangunguna sa pangako. Ito ay ang katahimikan ng isang hukuman na nagpasya na at ngayon ay naghihintay lamang ng tamang oras upang ipatupad ang hatol. Doon muling nagsalita ang Diyos kay Noe, hindi sa mga panaginip, ni sa mga simbolo, kundi ng tuwiran, tiyak. Ang panahon ng mga babala ay natapos na, dumating na ang panahon ng katuparan. Pumasok ka sa arka, ikaw at ang iyong pamilya, sabi ng Panginoon, sapagkat ikaw ay natagpo ang matuwid sa henerasyong ito. Mula sa mga malinis na hayop, magdala ka ng 7 pares. Mula sa mga marurumi, 1 pares. At mula sa mga ibon, 7 magkapareha upang magpatuloy ang buhay pagkatapos ng paghuhusga. Sa loob ng 7 araw, magpapadala ako ng ulan ng 40 araw at 40 gabi, at lilinisin ko ang lahat ng buhay sa lupa na aking nilikha. Muling sumunod si Noe nang walang pag-aalinlangan. Ang arka na sa loob ng maraming taon ay naging dahilan ng pagtawa at pag-alipusta, ay ngayon ay hindi na lamang kahoy at alkitran. Naging isang banal na kanlungan, isang tahanan na inihanda, isang kuta na itinayo ng mga kamay ng pagsunod. Pumasok siya kasama ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, sina Sem, Cam at Hafe at ang kanilang mga asawa. At agad-agad nagsimulang dumating ang mga hayop, bawat isa ayon sa uri nito, na parang may isang hindi nakikitang puwersa na gumagabay sa kanila. Hindi ito aksidente, hindi isang simpleng instinto. Ito ay banal na utos, sapagkat ang paghuhusga ng Diyos ay hindi ipinapakita sa kalituhan, kundi sa kaayusan na nagbabalik ng kaayusan. Habang ito ay nangyayari, sa labas ang mga nagmamagaling ay nagtatawa, ang mga malalakas na lalaki ay nag-iironiko, at ang mga mayabang na mga matatalino ay tinatanggihan ang tinatawag nilang kalokohan. Ngunit ang sinaunang kagubatan na ngayon ay naging mga tabla ay umuugong bilang tanging babala ng kaligtasan na maaari pa ring marinig ng henerasyong ito na tumigas ang puso at hindi pinansin. Ganito natupad ang salita na nakasulat sa pangalan ni Matusalem. Sa parehong taon ng kanyang kamatayan, nagsimula ang huling bilang. Ang 7 araw na sumunod ay tinandaan ng isang katahimikan na nakabitin.
Parang ang langit ay pinipigilan ng tubig sa loob nito ng ilang sandali pa, ng malalim na tunog ng pinto ng arka na inaayos, at ng tiyak na ekspresyon ni Noe na tinitiis ang mga pag-uudyok ng hindi tumutugon. Alam niyang ang paghuhusga ay malapit na. Nang ang huling sinag ng araw ay sumikat sa lupa na hindi na magkakaroon ng ibang pagkakataon, ang huling hininga ng mga patriarka ay naging unang hininga ng paghuhusga. Sa ikapitong araw, patuloy na nabubuhay ang mga tao tulad ng dati. Mga pagdiriwang, mga kasunduan ng katiwalian, lantad na karahasan, mga higante na naglalakad na may kayabangan, walang takot, walang pagsisisi. Nang si Diyos mismo ay nagsara ng pinto ng arka, hindi si Noe. Sapagkat ang bagay na tinataka ng Diyos, walang tao ang makakagambala. Sa hindi nakikitang kilos na ito, ngunit isang walang katapusang hakbang, natapos na ang panahon ng biyaya. Ang mga kalaliman ay sumabog. Ang langit na hindi pa nagbuhos ng ulan ay nahati. Ang mga kanal ay bumukas at ang tubig ay bumuhos ng walang patid sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Lahat ng hindi pinansin ng mga henerasyon ngayon ay tumindig bilang tanging katotohanan. Ang mga tubig ay bumalot sa mga bukirin, mga kalye, mga abandonadong altar, mga pinalaking lungsod at mga turen na itinayo ng walang takot, walang nakatagal. Sa loob ng arka, si Noe at ang kanyang pamilya ay nanatiling itinatago bilang buhay na patutuo ng tipan ng kataas-taasan. Ang paghuhusga ay hindi nagpawalang bisa sa kaligtasan. Bagkus, itinaguyod nito ang landas patungo dito. Ang arka mismo ay isang pagpapatibay ng lumang salita ni Lameke. Siya ang magdadala sa atin ng Ang kapahingahan ay hindi dumating habang ang kahoy ay pinuputol. Hindi dumating habang ang pang-uuyam ay umuugong. Hindi dumating habang si Noe ay binubuhat ang bigat ng pagtatayo. Dumating ito nang ang mga tubig ay tumaas sa mga bundok at ang lahat ng tinig ng rebelyon ay pinatahimik ng paghuhusga ng Diyos. Ang arka ay lumulutang hindi sa pamamagitan ng inhinyeriyang tao, kundi sa pamamagitan ng layunin ng tagapaglikha na naging isang daungan ng katarungan sa gitna ng kaguluhan. Ang mga hayop ay nanatiling tahimik, parang nararamdaman nila na ang lumang mundo ay tinatanggal na. Saksi rin sila ng bagong simula. Ang mga alon ay bumangga sa kahoy, ngunit hindi pumasok. Ang ingay ng kalaliman ay yumanig sa lupa, ngunit hindi tumama sa loob ng arka. Ang kanlungan ay totoo, ang pangako ay totoo. Doon sa loob, binibilang ni Noe ang mga araw, naghihintay, nagdarasal, hindi masyadong nagsasalita. Sapagkat ang presensya ng Diyos ay kasama niya sa pag-alog ng mga tubig, sa katahimikan ng mga hayop, sa malayong pag-ungol ng isang mundong bumabagsak. At ang arka ay patuloy na umaandar, dala ang binhi ng bagong sangkatauhan. Ang bagyo at ang kanlungan na ipinahayag ni Mecca ay ngayon ay isang realidad at hindi isang metapora, hindi isang pag-asa na hindi matamo, kundi kahoy na konkretong nagtaguyod ng isang lahi na pinili ng Diyos para mag-umpisa muli. At ang katahimikan ay bumaba sa loob ng arka, hindi dahil sa takot, kundi sa paggalang, dahil alam ng lahat na sila ay saksi sa isang bagay na hindi na muling makikita ng iba pang henerasyon. At nang mangyari ito, pagkalipas ng 40 araw, tumigil ang ulan, ngunit ang mga tubig ay sumasakop pa rin sa buong mundo at nagpatuloy ang paghihintay dahil ang kapahingahan ay hindi agarang dumating kundi ng matagal na pagtalima. At hindi binuksan ni Noe ang pinto, ni umalis ng impulsibo dahil ang siya na naroroon sa mundong ito ay natutong maghintay ayon sa kalooban ng siya na tumawag sa kanya. At ang arka ay humimpil sa mga bundok ng Ararat sa 7 buwan, sa 15 araw ng buwan, at doon ito ay patuloy na lumulutang sa mga tuktok, nakatago sa ilalim ng mga tubig tulad ng isang altar sa isang templo na walang pader. At nagpadala si Noe ng isang uwak, pagkatapos ay isang kalapati,
At bumalik ang kalapati dahil wala itong makita na matitirahan. At iniabot ni Noe ang kanyang kamay at kinuha ito, ipinapasok ito muli sa arka. At naghintay pa siya ng 7 araw at muling pinakawalan ang kalapati. At bumalik ito sa kanya sa hapon at narito may dala itong sanga ng olibo sa tuka at naintindihan ni Noe na ang mga tubig ay umatras na mula sa lupa. Ngunit hindi pa siya umalis sapagkat ang kanyang pagsunod ay hindi nakasalalay sa mga likas na tanda kundi sa tinig ng Diyos. Nangusap ang Diyos kay Noe na nagsabi, "Lumabas kayo mula sa arka, kayong dalawa, at ako ang maggagabay sa inyo sa pintuan ng arka. Dalhin ninyo ang inyong asawa at mga anak at mga asawa ng inyong mga anak. Dalhin ninyong lahat. Pabayaan ang mga hayop na maglakbay ng malaya sa lupa, magparami at magpakarami sa lupa." At sumunod si Noe, tulad ng lagi niyang ginagawa. At nang lumabas siya mula sa arka, hindi siya unang nagtayo ng bahay, ni naghanap ng pagkain, kundi nagtayo ng altar para kay Jehovah, kumuha mula sa lahat ng mga hayop na malinis at mga ibon na malinis at naghandog ng mga holocaust sa altar. At naamoy ng Panginoon ang kaaya-ayang amoy at sinabi sa kanyang puso, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang hilig ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na muling wawasakin ang lahat ng buhay na nilalang gaya ng aking ginawa, habang ang lupa ay umiiral, ang gilingan, ang pag-aani at ang lamig ay hindi titigil, gaya ng init, tag-init at taglamig, araw at gabi. At ang arka ay naging hindi lamang isang kanlungan, kundi isang simbolo ng tipan at ng altar sa bagong sentro ng kasaysayan. Sapagkat ang kapahingahan na ipinangako ni Mecca ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual din, at ang pahinga ay hindi ang kawalan ng sakit, kundi ang presensya ng biyaya ng Diyos sa isang piniling henerasyon na nabuhay ayon sa pananampalataya. At sila ay sumunod nang hindi nakikita at pinanatili upang hindi muling itayo ang lumang mundo, kundi upang itaguyod ang bago sa ilalim ng tanda ng bahaghari sa mga ulap na hindi na tumitigil sa pagkinang sa mga langit ng lahat ng mga henerasyon. At nangyari na habang ang altar ay patuloy na naglalabas ng usok mula sa mga sakripisyo ng malilinis na hayop at ang lupa ay bagong nalinis, inihayag ng Panginoon ang kanyang pangalan kay Jehovah. Nang matuklasan, nagsimulang huminga ang lupa ng kanyang unang hininga matapos ang paglilinis ng mga tubig, at si Noe ay nanatili sa kanyang tabi, tahimik kasama ang sagradong apoy. Habang ang mga abo ay umaabot sa langit, ang hamog ng bagong mundo ay bumagsak sa kanyang mga balikat sapagkat naintindihan niya na bagamat natapos na ang paghuhusga, hindi pa perpekto ang lahat sapagkat ang mga tubig ay umatras, ngunit ang puso ng tao ay hindi pa nagbabago. At ang lupa ay nahugasan, ngunit ang hilig ng espiritu ng tao ay nanatiling nakatungo sapagkat napansin ng Jehovah na ang puso ng tao ay masama mula sa kanyang kabataan. Naamoy niya ang kaaya-ayang amoy at sinabi sa kanyang puso, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sa layunin ng tao." Ang puso ng tao ay masama mula sa kanyang kabataan at hindi ko na muling wawasakin ang lahat ng nilalang na buhay gaya ng ginawa ko. At doon, sa banal na sandali, hindi lamang tinapos ang baha, kundi nagsimula ang isang bagong panahon na minarkahan ng awa ng Diyos. Isang yugto kung saan, habang ang lupa ay nananatili, ang gilingan at pag-aani ay hindi titigil, pati na rin ang lamig at init, tag-init at taglamig, araw at gabi. At sa tipan na tahimik na ipinasok sa puso ng Diyos at kalaunan ipinahayag sa mga salitang ito, nagsimula ang tunay na kapahingahan. Sapagkat ang kapahingahan na ipinahayag ni Lamech ay hindi isang panahon ng masaganang ani o mga araw na walang tinik, kundi ang katiyakan na patuloy na makikisalamuha ang Diyos sa mga tao
kahit sa kanilang kahinaan, at ang kanyang biyaya ay hindi titigil, kahit ang mga puso ng tao ay maglayo, sapagkat hindi binago ng kataas-taasan ang kanyang walang hanggang layunin ng pagtubos. At nakita ng Diyos ang lupa, at bagamat hindi na ito tinakpan ng tubig, nanatili itong tanda ng paghuhusga at ng arka na naiiwan. Sa mga bundok ng Ararat, naging saksi siya para sa lahat ng mga henerasyon na ang pagsunod ay nag-iingat at ang biyaya ay nagpoprotekta. At pinagbabasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sinabi sa kanila, "Magparami kayo at magpakarami, at punuin ang lupa." Ang takot at ang panginginig ng inyong mga puso ay mapapansin sa lahat ng mga hayop sa lupa at sa lahat ng mga ibon sa langit. Lahat ng gumagalaw sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay nasa inyong mga kamay. Lahat ng gumagalaw at nabubuhay ay para sa inyong pagpapakain. Gaya ng mga gulay at mga halaman, ibinigay ko sa inyo ang lahat. Ngunit ang karne na may buhay, na may dugo, hindi ninyo dapat kainin. At tiyak na hihingi ako ng pananagutan sa dugo na inyong ibubuhos. Hihingi ako nito mula sa lahat ng hayop at mula sa tao, mula sa kanyang kapwa, hihingin ko ang kanyang buhay. Sinumang magbuhos ng dugo ng tao, sa tao ay ibubuhos ang kanyang dugo, sapagkat siya ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. At sa ganitong paraan, ang tipan ay naging batas, at ang batas ay naging limitasyon, at ang hangganan ay naging proteksyon. At pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, "Narito, itinatag ko ang aking tipan sa iyo at sa iyong mga inapo, pagkatapos mo, at sa lahat ng mga nilalang na buhay na kasama mo, mga ibon, mga hayop na alaga, at lahat ng mga hayop sa lupa na kasama mo. Mula sa lahat ng mga lumabas, mula sa arka hanggang sa lahat ng mga hayop sa lupa. Itatatag ko ang aking tipan sa inyo, at hindi ko na muling wawasakin ang buong laman gamit ang mga tubig ng baha, ni magkakaroon pa ng baha upang lipulin ang lupa." At sinabi ng Diyos, "Ito ang tanda ng tipan na itinatag ko sa pagitan ko at ninyo. Lahat ng mga nilalang na buhay na kasama ninyo magpakailanman. Ilalagay ko ang aking bahaghari sa mga ulap, at ito ay magiging tanda para sa Panginoon na gumawa ng tipan sa lupa. At mangyayari na kapag nagdala ako ng mga ulap sa ibabaw ng lupa, makikita ang aking bahaghari sa mga ulap, at aalalahanin ko ang tipan na mayroon ako sa pagitan ko at ninyo at sa lahat ng mga nilalang na buhay sa buong laman, at hindi na magkakaroon pa ng baha upang lipulin ang buong laman. At ang bahaghari ay naroroon sa mga ulap, at ito ay aking makikita, at aalalahanin ko ang walang katapusang tipan sa pagitan ng Diyos at ng bawat nilalang na buhay sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. At sa ganitong paraan natapos ang paghuhusga, ngunit ang natitira ay patuloy sa kanilang landas, dahil hindi na naglalakad si Noe sa mga perpektong hardin, kundi sa isang lupa na nanginginig pa dahil sa lahat ng pinagdaanan nito. Sapagkat ang bawat bato ay gumagalaw, ang bawat puno ay tinatanggal sa ugat, at ang bawat ibong muling lumilipad ay may dala na alaala ng isang dating mundo. At ang takot sa Panginoon ay naging isang binhi sa mga puso ng mga anak ni Noe, sapagkat nakita nila ang mga bagay na dati nilang narinig lamang. Naranasan nila ang mga bagay na dati ay ipinangaral lamang, at naunawaan nila na ang pasensya ng Diyos ay may mga hangganan, at ang kanyang biyaya ay parehong kanlungan at hangganan. At ang arka, kahit na walang laman, ay nanatiling saksi ng tipan, at ang altar, kahit na natupok, ay patuloy na nagpapaalala na ang sakripisyo ay kalugod-lugod sa Diyos, kapag ito ay iniaalay ng may pagsunod at paggalang. Ang mga ulap ay naging tanda ng pag-asa, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng mga susunod na henerasyon, sapagkat hindi siya nagsalita ng kawalan ng paghuhusga, kundi ng presensya ng awa.
Hindi siya nagsalita ng kahinaan ng Diyos, kundi ng walang hanggang katapatan. Hindi siya nagsalita ng pagpapatawad, kundi ng isang tipan. At sa ganitong paraan natupad ang ipinangakong kapahingahan. Nagsimulang magbunga sa isip ni Noe, hindi bilang isang agarang aliw, kundi bilang isang malalim na pagpapahayag, sapagkat ngayon ay alam niya na ang tunay na kapahingahan ay hindi darating mula sa mga tubig, kundi mula sa pangako. Hindi ito darating upang linisin ang panlabas, kundi upang baguhin ang panloob. Hindi ito darating upang makaligtas, kundi upang magtubos. At kahit na ang lupa ay muli ng walang laman ng mga tao, alam ni Noe na ang binhi ng kasalanan ay patuloy na naninirahan at tanging ang Diyos lamang ang makakapag-alis nito ng lubusan sa kanyang takdang panahon at ayon sa kanyang kalooban. At habang binubungkal nila ang lupa at nagsisimula muli, pinanatili ni Noe ang puso niyang nakatingin sa langit. Alam niyang ang arka ay isang kanlungan, ngunit hindi isang wakas. Alam niyang ang altar ay isang simula, ngunit hindi ang patutunguhan. At ang natitira ay nanatiling buhay bilang isang binhi sa kanyang kaluluwa, naghihintay sa araw na ang Diyos mismo ay magbibigay ng ganap na kapahingahan sa kanyang bayan, sa isang lupa kung saan wala ng paghuhusga, ni luha, ni kasalanan, ni kamatayan. At ang araw na iyon ay hindi pa dumating, ngunit ang tipan ay selyado, at ang bahaghari ay nasa langit, at ang pananampalataya ng mga sumunod ay nanatiling buhay, sapagkat dumating ang paghuhusga, ngunit ang kapahingahan ay nanatili. At nang lumabas si Noe mula sa arka, ang mga paa niya ay unang tumapak sa lupa, pagkatapos ng maraming araw ng pagsubok at pagkakakulong. Ang hangin ay tila mas mabigat, ang katahimikan ay mas buhay, at ang abot tanaw ay mas malapit, sapagkat ang mga sigaw ng mga makasalanan ay hindi na naririnig at hindi na nakikita ang mga lungsod na nagtatayo laban sa langit, ngunit lahat ay muling binago ng kamay ng banal na paghuhusga. At ang mundong nasa harap niya ay hindi na katulad ng dati, sapagkat wala ng mga landas, mga tore, mga pader, mga alipin, ni mga hukbo, kundi isang hubot-hubad na lupa, naghihintay na sundin at tirhan sa ilalim ng tipan. At ang unang ginawa ni Noe ay hindi ang ipamahagi ang lupa, nihatiin ito sa kanyang mga anak, ni magtakda ng mga hangganan, kundi nagtayo siya ng altar para kay Jehova, kumuha ng mga malilinis na hayop at mga malilinis na ibon at naghandog ng isang holocaust sa altar. At ang tahimik na gawaing ito ay mas dakila kaysa sa mga karamihang nagtipon upang hamunin ang Diyos, sapagkat doon isang tao at ang kanyang pamilya ang nagtaas ng sagradong usok patungo sa bagong langit sa itaas, sa isang lupa na patuloy na nanginginig mula sa alaala ng paghuhusga. At naamoy ng Panginoon ang kaaya-ayang amoy, at ang puso ng Diyos ay nagsalita sa kanyang sarili. Ipinangako na hindi na niya susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang layunin ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang kabataan. At kanyang pinagtibay ang kanyang awa sa mga salitang nagtatag ng kaligtasan sa hinaharap, na nagsasabing, habang ang lupa ay naroroon, ang gilingan at ang ani, ang lamig at ang init, ang tag-init at ang taglamig, ang araw at ang gabi. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sinabi sa kanila, magparami kayo, magpakarami, at punuin ang lupa, at binigyan sila ng autoridad sa buong nilalang, hindi bilang isang mabagsik na pamamahala, kundi bilang isang ibinalik na pangangasiwa, sapagkat ang paghuhusga ay hindi nag-alis ng layunin, kundi ipinagpatuloy ito sa isang konteksto ng tipan. At itinatag ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga inapo ang isang walang katapusang tipan, at inilagay ang isang tanda sa langit, ang bahaghari, na hindi na isang banta, kundi isang pangako. At sa tuwing umuulan sa mga susunod na henerasyon,
Ang bahaghari na iyon ay magpapaalala sa tao na ang Diyos ay naghuhusga, ngunit siya rin ay nagpapatawad, na ang Diyos ay nagwawasak, ngunit siya rin ay muling nagbibigay buhay, at ang Diyos ay matuwid, ngunit siya ay walang hanggan sa kanyang awa. At naglakad si Noe sa bagong lupa. Alam niyang siya ang unang ama ng muling binuong sangkatauhan, ngunit alam din niyang ang binhi ng kasalanan ay patuloy na naninirahan sa kanyang sariling laman, sapagkat ang kanyang kapahingahan ay hindi pa ganap. At nagsimula ng dumaan ng mga araw, ang mga bukirin ay nagsimulang taniman, at ang mga hayop ay nagsimulang magparami. At nagsimulang bumuo ng pamilya ang mga anak ni Noe, sina Cam at Aphet, at nagsimulang magtayo ng mga tindahan. At ang mga apo ay nagsimulang muling populahin ang lupa. At kahit na ang mga lungsod ay hindi pa muling nagbabangon, ang sangkatauhan ay muling nagkaroon ng galaw. Ngunit alam ni Noe na, bagamat ang paghuhusga ay naglinis sa ibabaw, hindi. Kahit na inalis ang ugat ng kasalanan, ang tunay na kapahingahan ay darating lamang kapag ang Diyos mismo ang magtatag nito ng may walang hanggang kapangyarihan. At nangyari na si Noe ay nagtanim ng isang ubasan, uminom ng kaunting alak, nalasing at natagpuan ang kanyang sarili sa kanyang tolda. At si Cam, ang ama ni Kanaan, ay nakita ang kahubaran ng kanyang ama at iniulat ito sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. Kaya't sina Sem at Japhet, pinagsuot nila ang mga damit, ipinapatong ang mga ito sa kanilang mga balikat at naglakad pabalik. Tinakpan nila ang kahubaran ng kanilang ama, iniiwasan ang kanyang mukha upang hindi nila makita ito. Hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. At nang magising si Noe mula sa kanyang kalasingan, nalaman niya kung ano ang ginawa ng kanyang bunsong anak at sinabi, "Sinumpa si Kanaan, magiging alipin ng alipin, gayon din ang mangyayari sa kanyang mga kapatid. Pagpalain nawa ang Panginoon, ang aking Diyos. Pagpalain nawa sina Sem at Japhet." Pagkalooban ng kaluwalhatian si Japhet ang kanyang alipin at payagan siyang manirahan sa mga tolda ni Sem, at si Kanaan ay magiging alipin nila. Ang mga salitang ito ang nagtakda ng simula ng mga bayan sa lupa, sapagkat mula sa tatlong anak ni Noe, ang buong sangkatauhan ay kumalat sa buong mundo. At si Noe ay nabuhay ng 350 taon pagkatapos ng baha. Sa kabuuan, si Noe ay nabuhay ng 950 taon at namatay. At bagamat ang kanyang katawan ay nagbalik sa alabok, ang kanyang pamana ng pagsunod ay hindi namatay kasama siya, sapagkat ang lahi ni Sem ang magdadala ng pangakong binhi, at mula sa lahing iyon ay tatahakin ni Abraham, Isaac, Jacob at ang bayan ng Israel. At mula rito ay darating ang Mesiyas. At darating na ang ganap na kapahingahan, ang tunay na pagpapahinga, hindi mula sa arka ng kahoy, kundi mula sa kordero na pinatay bago pa man itatag ang mundo. Tungkol naman sa iba, ang hula ni Lamech tungkol sa kapanganakan ni Noe ay isang anino ng isang mas dakilang pangako. At ang kaginhawaan na hinahanap niya para sa mga kamay na nagbubungkal ng lupa ay magiging ganap lamang kapag sinabi ng anak ng Diyos, "Halina sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." At pagkatapos, ang pangako ay tutuparin sa buong lalim nito. Ang sakit ng lupa ay gagaling, ang sumpa ay tatanggalin, ang paglikha ay marerestore, at ang katarungan ay mamamayani sa sangkatauhan. Kaya't ang kwento ni Noe ay isinulat hindi upang hangaan, kundi upang paniwalaan at sundin, sapagkat ang pananampalatayang sumusunod ay nagtatayo kapag ang iba ay gumuguho, nakikinig kapag ang iba ay hindi pinapansin, at nananatiling matatag kahit na ang iba ay nagtatawanan. At ang ganitong uri ng pananampalataya ang iginagalang at pinapangalagaan ng Diyos, sapagkat dito ang kanyang biyaya ay nagpapakita ng kanyang katarungan. Gaya ng nasusulat, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.
At sa ganitong paraan natapos ang panahon ng unang mundo at nagsimula ang pangalawang mundo. At sa mga kaluluwa ng mga nagmana ng kwentong ito, ang tinig ay patuloy na umaabot. Ang tinig ng isang ama na nagsalita ng kapahingahan sa gitna ng sakit ng isang taong matuwid na nagtatayo sa gitna ng kawalan ng paniniwala at ng isang Diyos na hindi nakalimot sa kanyang pangako. Ngunit sa tamang oras, nagpadala ng mga tubig at pagkatapos ay itinaas ang bahaghari sa langit bilang isang walang katapusang tanda. Isang paalala na dumating ang paghuhusga, ngunit ang biyaya ay nanatili at ang alabok ng Eden ay hindi magiging walang hanggan, sapagkat ang kapahingahan ay darating at magtatagal magpakailanman. Ang altar ay napawi, ngunit ang usok ay nanatili. Nanatili ito sa alaala ng mga nag-aalala at ang arka ngayon ay walang laman, ay nakahiga sa mga tuktok na minsang nandoon tinakpan ng paghuhusga at nanatiling tahimik na saksi ng isang pagsunod na nagligtas ng mga henerasyon. Doon, sa mga paanan ng isang lupa na binago, ngunit may mga peklat pa, ang hula na binigkas ng isang matuwid na ama ay umaabot na lampas sa kanyang mga araw. Sapagkat nang hawakan ni Lamek ang kanyang anak at sinabi, siya ang magpapaginhawa sa atin tungkol sa ating mga gawain at mga kamay dahil sa lupa na isinumpa ng Panginoon. Hindi niya tinukoy ang kasalukuyan, kundi ang pagkabasag na naipon ng mga henerasyong hindi nakita sa kanilang mga mata, ang maaari lamang nilang asahan sa pamamagitan ng pananampalataya. At bagamat ang kapahingahan na ipinahayag niya ay hindi dumating sa kanyang buhay, ni sa edad ng kanyang ama na si Matusalem, ni sa mga araw ng baha, ang salitang iyon na itinanim sa sakit, na ipinahayag ng walang altar o pangitain, ay tulad ng isang binhi na itinanim sa matigas na lupa na sa paglipas ng panahon ay namulaklak sa isang dakilang bagay. Mula sa arka, mula sa tipan, mula sa altar, mula sa bahaghari, sa pagitan ng mga ulap, sapagkat ito ang mga salita ng Diyos na hindi babalik na walang kabuluhan kahit na magtagal bago maging laman. At ngayon, libu-libong taon pagkatapos, ang salitang iyon ay nanatiling buhay. Sapagkat ang natitira na inihula ni Lamek ay hindi pa natupad sa ganap nitong kabuuan at ang mundo ay patuloy na umaalon. Ang lupa ay patuloy na nagbubunga ng tinik. Ang pawis ay patuloy na bumabagsak mula sa mukha ng tao. Ang dugo ay patuloy na sumisigaw mula sa lupa. At ang mga matuwid ay patuloy na nag-aantay at ang mga tubig ay hindi na bumagsak. Ngunit ang apoy ay ipinangako at ang ganap na kapahingahan ay nananatili bilang isang tawag na hindi ipinipilit kundi inaalok bilang isang kaloob. Isang pintuan na magbubukas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. At kayo na nakinig sa kwentong ito ay hindi wala rito, sapagkat ang parehong pangako na nagpapanatili kay Enoch, na nagbigay babala kay Matusalem, na nagbigay lakas kay Lamek, na nagbigay inspirasyon kay Noe upang magtayo. Ang parehong pangako na iyon ay naghahanap sa iyo ngayon, hindi gamit ang martilyo o kahoy, kundi gamit ang espiritu at katotohanan. At kung mararamdaman mong mabigat ang lupa sa iyo, kung mapagtanto mong hindi mo pa natagpuan ang kapahingahan, tumingin sa altar. Hindi ang altar na gawa sa bato o kahoy, kundi ang altar na itinayo sa labas ng lungsod, kung saan ang kordero na pinatay ay naghandog ng tanging sakripisyo, na kayang magbigay ng ganap na kapahingahan sa mga naniniwala roon. Sapagkat ang natitira na nakita ni Lamek mula sa malayo ay natupad ng bahagya sa arka, ngunit ganap kay Kristo. At ngayon, ikaw na mismo ang magdedesisyon kung ang salitang ito na propetiko ay mabubuhay din sa iyo o kung mananatili itong isang alingawngaw sa mga henerasyong nakarinig ngunit hindi sumunod, sapagkat ang paghuhusga ay hindi darating gamit ang tubig kundi gamit ang apoy.
Ngunit ang kapahingahan ay babalik din. Hindi ang kapahingahan ng mga masaganang bukirin, hindi ang kapahingahan ng mga kamay na walang pagod, kundi ang kapahingahan ng isang kaluluwang nakipag-ayos sa kanyang lumikha. At ngayon, tanungin kita, magiging isa ka ba sa mga nagtataglay ng salita kahit na hindi pa ito agad magaganap? Magiging isa ka ba sa mga magtatayo ng arka kahit hindi pa magbukas ang langit, mga magdadala ng pangako kahit na pagtawanan sila ng mundo? Kung ang kwentong ito ni Noe ay nagpukaw ng isang bagay sa loob mo, kung ang pananampalataya ng isang tahimik na ama ay humamon sa iyo, hayaan mong ang salitang ito ay dumaloy mula sa iyong labi. Magkomento sa ibaba. Ako rin ay naghihintay ng kapahingahan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay, at alam nating may mga natirang nag-iingat ng pangako tulad ni Lamek na tinupad ang pangako.